Huwag mong ikahiya yung mga ugat sa iyong mga kamay, sa iyong mga paa. Kung yan naman ay bakas ng iyong paghihirap, mapag-aral mo lamang ang iyong mga anak, mabigyan mo lamang sila ng magandang buhay, matulungan mo ang iyong mga kapatid, at mabigyan mo ng disenteng bahay ang iyong mga magulang. Huwag mong ikahiya ang mga stretch marks mo sa katawan kung yan naman ay bakas ng pagdadalang tao mo at pagbibigay buhay sa mga anak mo. God is not particular with the way we look. Inasmuch as for Him, we are all beautiful. Maaring ikaw may matangkad o pandak, maitim kayo mangki o maputi, mataba, skinny, kahit ano pa, kahit may kapansanan pa, lahat tayo ay maganda sa Kaniyang mga mata sapagkat tayo ay nilikha niya. Sabi ko nga, kahit yung mga kapintasang masasabi natin para sa ating sarili ay hindi kapintasan para sa Kanya. Bahagi yan ng ating kagandahan para sa Kanya. So He's not particular with the way we look. He is most particular with the way we use our body for His glory. Sa pagkatandaan natin na tayo magkatawan para maging katawan ni Kristo sa mundong ito. Kaya dapat bilang mga anak ng Diyos ay mas maging particular tayo hindi sa image natin kundi sa magiging image ng Diyos sa pamamagitan natin. Yung pagdedemand ng Diyos ng katawan natin. Kaya nga sabi ni St. Paul, offer your bodies. I beseech you, I demand you. He is demanding our body for Him to have an embodiment of His love and mercy. And so the question is, do we have this kind of beauty? Are we an embodiment of His love and mercy? Do our bodies glorify God? Si Mary Ann Bevan ay nakilala minsan bilang the ugliest woman in the world. Actually, hindi ganyan ang kanyang itsura. Kaya lang nagkaroon siya ng sakit na nag-disfigure ng katawan at mukha niya. So, kinilala siya bilang world's ugliest woman. Kung ikaw ba, tatanggapin mo yung title na yan, na naging hantungan upang siya ay laitin at pagtawanan. Pero alam po ba ninyo na yung title na yan ay kanyang pinangatawanan? For two things, two important things. Una, para mabuhay niya at mapag-aral niya ang mga anak niya. Kasi naging dahilan yan para magkaroon siya ng mga award, World's Ugliest Woman. Sumasali din siya sa theater yata o kaya sa mga palabas. Nag-capitalize siya sa kanyang itsura. So yun yung una, para mabuhay niya at mapag-aral niya ang mga anak niya. Ang pangalawa ay hanggang sa niyakap na niya ang propesyon, kung hindi man ay naging bukasyon na para sa kanya, para makapagpasaya ng kapwa niya. So, pinangatawanan na niya ang pagiging pangit niya para sa mga tao o sa mata ng mundo, para sa dalawang dakilang layunin na ito. Mabuhay, mapag-aral ang mga anak niya, makapagpasaya ng kapwa niya. O, sa tingin niyo, si Mary, na sa tingin ng mundo ay napakapangit na tao, ay pangit ba talaga sa mata Kristo? I don't think so. Because Mary became an embodiment of Jesus' love and mercy, not just for her family, but for other families. Ang sabi nga po sa Isaiah 52 verse 7, how beautiful upon the mountains are the feet of those who bring the good news. Napakaganda ng mga paa ng mga tagapagdala ng mabuting balita. Alam naman natin na dati hindi naman sementado ang mga lugar at nakayapak lang o nakasandals lang yung mga nagpapahayag ng mabuting balita. So talagang baka kinakailangan mo ng jackhammer, malinis lamang yung mga dumi sa mga paa ng mga tagapagpahayag ng mabuting balita na yan. Pero sa mata ng Diyos, napakaganda ng mga paang yan, ng mga tagapagpahayag ng mabuting balita na yan. Kaya kung i-relate natin ito sa ating pinag-uusapan, sa ating buhay, huwag mong ikahiya yung mga ugat sa iyong mga kamay, sa iyong mga paa. Kung yan naman ay bakas ng iyong paghihirap, mapag-aral mo lamang ang iyong mga anak, mabigyan mo lamang sila ng magandang buhay, matulungan mo ang iyong mga kapatid, at mabigyan mo ng disenteng bahay ang iyong mga magulang. Huwag mong ikahiya ang mga stretch marks mo sa katawan kung yan naman ay bakas ng pagdadalang tao mo at pagbibigay buhay sa mga anak mo. Huwag mong ikabahala o ikahiya na ikaw ay tumataba na, hindi ka na nakapag-aayos tulad ng dati, hindi na branded ang mga gamit mo, sapagkat ito'y bakas na ang mas pinaprioritize mo ay ang pamilya mo at hindi na ang sarili mo. Huwag mong ikahiya na halos mawalan ka ng kilay sapagkat nasunog yan dahil sa pag-isikap mo na maabot mo ang mga pangarap mo, makapagtapos ka ng pag-aaral para masulit ang pagod ng mga magulang mo.
Huwag mong ikahiya ang mga bakas ng paghihirap na ito, sapagkat mga bakas ng pagmamahal yan. Tingnan po niyo si Kristo. Nang siya'y muling nabuhay, glorified body na siya, tiniyak niya na magbabago ang lahat sa kanyang katawan, pero nandun pa rin ang mga bakas ng paghihirap dahil tayo ay minahal niya. Mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kabistahan ng pagkakatalaga sa isang simbahan o templo ng Diyos. Tandaan po natin, ang simbahan ay templo ng Diyos. Tayo rin naman ay templo ng Diyos. Yun ang sinasabi sa ating kalawang pagbasa, we are temples of the Holy Spirit. Ngayon, kung papaanong ang simbahan o templo ng Diyos ay nagiging talagang maganda, talagang nagiging maayos. Hindi dahil sa maraming mga dekorasyon na magaganda, hindi dahil sa mga nagkabitang mga pila kakaginto sa simbahan o templo. Nagiging maayos ang maganda ng simbahan o templo kapag nararamdaman dito ang Diyos. Ganun din naman, nagiging maganda tayong templo ng Diyos kung sa pamamagitan natin, nararamdaman ng ating kapwa-tao ang Diyos. And that's being a living sacrifice for God and for man. Hindi ko sinasabing masama at hindi natin dapat i-prioritize ang pagpapaganda, pero siguraduhin natin na tayo ay maganda sa kanyang mga mata. Lalo't hindi ko sinasabi na hindi natin i-prioritize ang pagiging malusog. Pero siguraduhin nating malusog, hindi lamang ang ating katawan, kundi pati na ang ating kaluluwa. Kung ikukumpara yung means natin ngayon, communication, social media, transportation, sa transportation or means of communication noon, walang internet noon, lakad lang noon, o kaya horseback lang, maliliit na mga bangka o barko lang. Abi, steadily, ang Kristyanismo ay mas lumalaganap. Ang mga converts to Christianity, ang dami-dami, steady. Parami ng parami. May mga pinapatay pa dyan, ha? Persecuted pa yan. Tayo, sarap ng buhay natin ngayon bilang mga Kristiyana. Tapos may mga modern means of communication and transportation pa tayo. Bakit hindi steady? Imbis na mag-steady, bumabagsak pa. Sige nga. O ibig sabihin nun, kahit na tayo may mga modernong paraan sa hindi natin ginagamit. Hindi tayo dumidiskarte. Hindi tayo nagpupursige. Ang nakalulungkot pa, yung dumidiskarte at nagpupursige, minamasama pa natin. Alam nyo ha, yan, nanonood kayo ha. Mga Katoliko pa naman kayo, kilabutan kayo. Mahirap maghanda ng homily, ha? Lalo na ako. Ang takal ko na nag-homily ng live. Hindi naman ako pwedeng mag-ulit ng homily. At yung paraan na ginagawa ko, ewan ko sa inyo, pero gusto ko, mas ma-appreciate ng tao, mas tumatak. Kaya ako minsan hindi ko maiwasan. Halimbawa, nung nakaraan, nakita nyo, nag-helmet ako. Di ba? Dati natatandaan ko, ginagamit ko pa yung mga sikat na mga TikTok. Dati natandaan ko, humiga pa ako. Kung bakit? Hindi ko naman hinihiling na purihin nyo ako. Hindi ko kailangan. Ang nagtataka ko, ba't nyo ba ako sinisiraan? Ba't sinasabi nyo pang, sira ulo yata yung pari na yan? Mga Katoliko kayo, ha? Okay lang sana kung hindi Katoliko eh. At okay lang sana kung marami kayong ambag. Oo. Pero yung nag-aambag at sinisiraan pa ninyo, hindi ko makita yung punta. Okay, trip nyo yan eh. Pero paalala lang. Sige, okay lang. Siraan nyo ako. Pero sana lang umaambag din kayo. Ha? Kainis. Hindi ba ha? Buti sana kung nagpakita ako. Buti sana kung walang direksyon yung sermon ko. Buti sana kung yung example, hindi tugon dun sa sermon. Yun naman talaga punto ha. Yung ko sa inyo. Hindi ba? Kaya watch out. Watch out sa mga ganito. Makikita nyo sa social media. Lalong-lalo na yung alam yung Katoliko, tapos naninira ng kanyang kapwa Katoliko, huwag nyo i-follow yun. Huwag nyo i-follow yun. Kung i-follow nyo man, ay sige, kayo na bahala. Pero sana may ambag din kayo. Ang sabi ng ating Panginoon, mabuti pa yung mga makasanlibutan, mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Alam nyo, dapat natin ikalungkot ito. Bakit? Kasi, para bagang sinasabi sa atin ng ating Panginoon dito, katulad ng sinasabi nating punto, tularan natin sila. Bakit tayong mga makadiyos ang tutulad sa makamundo? Hindi ba dapat sila ang makakuha sa atin ng magandang punta? More than 2,000 years ago, napasana all para sa atin ng Diyos. Sana all, lahat ng tao ililigtas ko. At dahil mahal niya tayo, dumiskarte siya. Anong diskarte niya? Akalain mo nagkatawang tao. Sige nga, iisipin mo bang ang Diyos ay magkakatawang tao? Ganon ka diskarte ang Diyos. Kasi mahal ka niya, mahal niya ako. Ano ginawa niya? Hindi lang siya nagkatawang tao para mailigtas tayo. Nagsakripisyo, namatay para sa atin hanggang kamatayan. Diskarte sa una, pursige, sinundan niya hanggang kamatayan. Sino mag-aakala ang Diyos mamamatay para sa atin at muling mabubuhay siyempre para sa atin? Bakit? Mahal ka niya, mahal niya ako.
Sa gusto, maraming paraan. Sa ayaw, maraming dahilan. Paraphrase it. Kapag mahal mo, lahat ng paraan gagawin mo. Pagpupursigihan mo. Pag hindi mo mahal, hindi mo gagawin ng paraan. At tatamarin ka na lang. Mahal ba natin ang Panginoon? Siyempre naman. Gawa natin ang paraan yung sana all niya. Yung sana matulad din tayo sa diskarte at pursige ng mga makamundo o mga minions ng Diablo. Kung tayo mga makadiyos, kung mahal talaga natin ang Diyos, diskartehan natin, gawa natin ang paraan at tayo'y gumawa ng mabuti at pagpursigahan natin hanggang uli. Tapos na sermon ko, bigla ko nang naalala yung nakita ko sa FB na ito. Yan. Yung Mitsubishi, nilagyan niya ng Mitsubishi. Masyado kang madiskarte. Minsan, nakakagawa ka ng kasalanan sa mahal mo. Huwag sanang ganon. Mas maging madiskarte ka tulad niyan sa paggawa ng mabuti, pag-express, sa pagmamahal mo sa iyong bibe. Miss you, bibe. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal pagdiriwang na ito. Ang taong laging busy sa paghanap ng mali sa iba ay mawawala na ng time para makita ang mali sa kanya. Ang mangyayari, kapag ang nakikita mo lang ay pagkakamali ng iba at hindi ang pagkakamali mo, sigurado gulo. Sigurado hindi magiging katangkam-tangkap ang sasabihin mo sapagkat makikita mo lang ang mali ng iba at makakaligtaan mo o baka nga kaligtaan mo talaga ang pagkakamali mo. Naalala ko tuloy yung kwento ng mag-asawang may edad na. Si Mr. ay pumunta ng doktor, kaibigan niya, sabi, Tol, tataka ako sa asawa ko sa kumare mo Madalas hindi ako pinapansin I think there's something wrong with her. May mali siya. Palagay mo. Sumagot yung doktor na kaibigan, maybe her hearing. Baka mahina ng tenga. Alam mo naman, nagkakaedad tayo talaga. Tama! Baka nga! Pero paano ko naman ma-check? Ganito, sabi ng doktor, pag uwi mo, medyo malayo ka, kausapin mo, tanungin mo. Pag hindi sumagot, lumapit ka ng 2 steps, 3 steps. Magtanong ka uli. Same question. Normal tone of voice. Pag hindi uli sumagot, walang reaksyon. 2 steps uli, forward. Tanong mo uli. Normal na tono ng boses, ha? Pag sa pangatlong beses, hindi pa rin sumagot. Pang-4 na beses, lumapit ka na. Tanungin mo uli. Same tone of voice. Doon mo makikita kung okay pa ba ang kanyang tenga. Good idea. Sabi niya. Tamang-tama naman, pag uwi ni Mr., si Mrs., nakatilikod. Napansin naman siya, tinangawan siya. Pero tuloy na sa paghahanda ng kakainin nila. Maghahapunan na. So from a distance, di naman ganong malayo, nagtanong siya, normal tono ng boses, anong ulam natin? Tuloy pa rin sa paghiwa si Mrs. Walang reaksyon. So 2 steps, forward, anong ulam natin? Ganun pa rin yung tono. Ganun pa rin yung tanong. Wala uling reaksyon. Tuloy pa rin sa paghanda si Mrs. So forward ulit. Pangatlong beses, ano ulam natin? Wala pa rin reaction. Tuloy pa rin sa pag-iwan si Mrs. So, ang ginawa na niya, nilapitan na niya lang. Dito na, sa bantang tenga. Ano ulam natin? Pag tingin ni Mrs. ng gano'n sa kanya, gulat siya. Kala niya, sasaksakin siya Kasi nainis si Mrs. Sabi ni Mrs. sa kanya, ano ka ba? Pang-4 na beses ko nang sinasagot yung tanong mo, tinola. Bingi ka ng talaga. Patingin ka na. Siya pala ang bingi, hindi ang Mrs. niya. Ganon ang mangyayari sa atin. Kapag ang laging focus natin ay ang pagkakamali ng kapwa natin, mapapahiya tayo. Kasi may mali din pala tayo. At sa lagi nating pag-focus sa mali ng kapwa natin, pag na-realize natin may mali rin pala tayo, malala na yung mali natin. Kasi for the longest time, hindi natin pinapansin. Troso na. Hindi ba sinasabi ng ating Panginoon, ipapahiya niya ang mga mayayabang? Nasa banal na kasulatan niya. At ang laging paghahanap ng mali ng iba at hindi mo pagpansin sa mali mo, magiging mayabang kang talaga at mapapahiya ka. So gawa natin yan ng paraan hanggang maaga. And let me suggest 2 things. Una, let us examine ourselves. Dati ginagawa namin sa seminaryo ito. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin naman. Halimbawa po, pagdating ng tanghali, may break time naman Hindi ka naman lagi nagtatrabaho. Allot some time, magdasal ka. At sa dasal mo, isipin mo yung mga dapat mong ipagpasalamat. Ito pa, isipin mo may mga nasabi, naisip, nagawa ka bang mali. Isipin mo. Tapos, mag-sorry ka sa Diyos. May ka ng tawan. Kinagabihan bago matulog, ganun uli. Kailangan at least 2 beses. Kasi mahirapan kang i-recall yung lahat ng mga nagawa mong mali.
kung isang beses lang at sa gabi lang bago ka pa matulog. No. Gawin mo at least 2 beses. Mas maaalala mo eh. Pati yung mga inalala mo ng tanghali, maaalala mo sa gabi. Pero kapag sa gabi ka lang nag-isip, nag-examine ng conscience, mahirapan ka. That will keep us reminded, checked, and grounded. Ikalawa, connection with this. Authorize someone. Mag-authorize ka ng isang tao na magsasabi sa iyo ng mali. Ako, nag-authorize ako ng kaibigang pare. Sabi ko, Tol, pag may mali ako, sabihin mo. Kasi huwag natin iasa sa sarili natin. Kung tayo lang kasi, i-justify natin, di naman mali yun eh. Ginagawa din yun ng iba. So huwag kang umasa sa sarili mo. At totoo yun, may nakikita ang iba na hindi mo nakikita. Kaya magandang may i-authorize ka. Kaibigan, kung may mali ako, sabihin mo sa akin, ha? At maganda po yung may authorization. Kasi unang-una, sino magsasabi sa atin ng mali natin? Lalong-lalo na kung panganay ka, sa magkakaibigan, matalino ka, mas may kaya ka, mayaman ka, may kapangyarihan ka. Kahit nga, parehong ordinaryong tao magkakailangan na magsabihan ng mali. Nahihirapan tayo. Ako nga minsan nagtotalk ako, bukas na yung zipper ko, wala pang magsabi sa ako. Yung authorize mo na yon, magiging malaya siyang magsabi sa iyo. Kasi hindi niya maiisip na kapag sinabihan ka niya, sasabihin mo, oy, sinabihan mo ako, sabihan kita. Authorize siya. Pero, hindi pwedeng kahit sino. Mamili ka ng matino. Mamili ka ng hindi lokong. Mamili ka ng may credibility. Kahit papaano. At magkaroon ng 2 criteria. Unang criterion, dapat mahal niya ang Diyos. Talagang nagpapakabuting tao. Pangalawang criterion, mahal ka niya. May malasakit siya sa iyo. Again, unang criterion, mahal niya ang Diyos. Pangalawang criterion, mahal ka niya. Ganon dapat yung pagkasunod, ha? Hindi po pwedeng mahal ka niya, sunod lang yung Diyos. Kasi, kapag mas mahal ka niya kaysa Diyos, kahit magkamali ka, ang sasabihin niya, yung alam niyang gusto mo ring marinig sa Kanya. Pero kung mas mahal niya ang Diyos kaysa iyo, alam niya kung anong tama at mali, at yun ang paninindigan niya. Kahit magalit o magtampo ka pa, kahit masaktan ka, ay sinasabi ko po sa inyo, mas magiging madali para sa atin ang magpakabuti. Kasi wala na tayong maitatago talaga sa ating sarili. Therefore, mga kapatid, a lot more time correcting ourselves than others. Otherwise, hindi tayo magiging tunay na mabuti and we will not become truly happy kasi kailanman hindi nagiging tunay na masaya ang taong busy lagi sa paghahanap ng mali ng iba. Para ka lang may third eye nun. Third eye, nakakakita ka ng multo. O kaya ng mga spirito. Wala ka namang magawa, natatakot ka lang. So ganun din yung may third eye sa pagkakasala o pagkakamali ng iba. Minsan nga, kahit wala dahil may third eye ka, nang iisip ka na ng masama ay, ano magagawa mo kahit sabihan mo pa sila kung hindi naman sila makikinig sa'yo? Wala. So malulungkot ka lang. Kaya, mas mag-alat ng oras nang mag-examine ng sariling kulang o pagkakamali kesa pulaan lagi ang iba. Kasi tayo, pwede tayong makinig sa sarili natin at sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. And that will help us become truly good and truly happy. Something that will never happen kung we will always keep ourselves busy looking for faults sa ating kapwa-tao. Para lang nakakita ka sa FB post na picture ni Kristo at ang sabi doon na i-post mo para ma-bless ang buhay mo. Ipo-post mo. Pero bakit? Para ma-bless ang buhay ko. Ayun! Hindi dahil sa love mo talaga si Kristo. Alam natin ang nagagawa ng reward o gantimpala. Dahil sa reward o gantimpala, nahihikayat tayong gawin ang isang bagay kahit ayaw natin, kahit pamahirap para sa atin. In fact, sa perspektibo ng Diyos, doon natin mas magandang tingnan ang meaning ng gantimpala, which basically ay pwede nating hatiin sa 2 salita, gantimpala. Ganti at pala o pagpapala. Sapagkat ang gantimpala ng Diyos ay ganting pagpapala niya sa ating mga mabubuting gawa. Ano ba ang ating mga mabubuting gawa na pinangakuan ng Diyos ng reward o gantimpala? Marami.
Pero mag-focus lang tayo sa dalawa. Batay sa sinasabi ngayon ng ating mga pagbasa. Una, ang unang mabuting gawa ng promise ng Diyos ay magkakamit ng gantimpala ay kapag minahal natin ang Diyos ng buong buo, ng una sa lahat. Una sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa ministeryo ko, una maging sa pamilya, maging sa sarili natin. Dapat una ang Diyos. At ito ay hindi para sa Diyos, kundi para sa atin. Upang ang ating buhay ay Kanyang maiayos. Magulo ang ating buhay sapagkat hindi maganda ang ating priorities. Pero kapag ang Diyos ang naging topmost priority natin, ang pinakamamahal natin, maayos ang buhay natin. Linawin natin. Yung gantimpalang sinasabi dito sa verse 33 ng Matthew 6 ay hindi primarily referring sa mga simple blessings na hinihingi natin. Yung verse 33 dito, seek ye first the kingdom of God and everything will be added on to you. It refers primarily, first and foremost, to God. Because if you have God first in your life, you have everything in life because God is everything. In fact, kung nagtatampo ka, bagamat sinasabi mong una ang Diyos sa buhay mo, dahil hindi mo pa nakukuha yung gusto mo, ang ibig sabihin nun, hindi talaga siyang una sa buhay mo. Ginagawa mo lang siyang una, pinagmumukha mo lang siyang una sa sarili mo dahil meron kang gusto. Sa totoo, ang una sa buhay mo ay yung gusto mo. Kaya nga nung hindi mo nakukuha, ikaw sa Kanya ay nagtatampo. Kung talagang ang Diyos ang una sa buhay mo at mahal na mahal mo ang Diyos ng totoo, hindi na mahalaga makuha mo man o hindi o eksakto ang inihiling mo. Sapagkat alam mo, kapag ang Diyos ay nasa sa buhay mo, Siya ang bahala sa iyo. Sapagkat He knows what is best for you. Sinasabi mo lang na una Siya kasi may hinihiling ka. You make Him first because of something else. Para lang nakakita ka sa FB post na picture ni Kristo at ang sabi doon na i-post mo para ma-bless ang buhay mo. Ipo-post mo. Pero bakit? Para ma-bless ang buhay ko. Ayan! Hindi dahil sa love mo talaga si Kristo. Ma-bless man o hindi ang buhay mo sa paraan mo, sa standard mo. Sapagkat alam mo, kapag ang Diyos ay nasa sa puso mo, bless kang sigurado. He knows what is best for you. Hindi man sa eksaktong iniisip mo at hinihiling mo. Kaya kung ikay nagtatampo, Lord naman, di mo pa binibigay yung hiling ko. Ibig sabihin nun, hindi talaga siya ang una sa buhay mo. Magtataka ka pa kung bakit hindi mo talaga makuha yung gusto mo? Hindi nga siyang inuuna mo? Sabi nga ng isang bakla sa kanyang nobyo, kuno, mahal mo ba talaga ako? O dahil mahal na lang yung mga naibigay ko sa'yo? Ikaw man, ayaw mo magbigay ng magbigay para lang mahalin ka. Ganon din ng Diyos. Hindi naman pwedeng magbigay siya ng magbigay ng blessing para lang ating mahalin. Hindi naman ganon kababa ang Diyos. Seek ye first. Unahin mo talaga siya at makikita mo ang pagpapala na ibibigay niya. Yun yung una. Ang pangalawang mabuting gawa na pinangakuan ng Diyos ng gantimpala o reward ay ang pahalagahan natin ang mga lingkod niya. Parang kayo. Kayo ba? Bibigyan niyo kami ng importansya, kaming mga pari ninyo, kung hindi kami lingkod ng Diyos? Kailan ba ako pumunta sa isang restaurant? Nakaw, halos lahat kakilala ko, pati sa crew. Mantakin po ninyo bago ako makakain. Lahat nagpa-picture. Sabi ko para hindi magulo, ako na lang. By table, pupunta ako. Ay talagang yung fast food chain, parang naging birthday venue ko. Hindi ko naman birthday. At ang lahat, Father, anong order mo? Father! Nako, sabi ko, pag pinagbigyan ko kayong lahat, maimpatyo ko. Bakit kayo ganito sa amin? Kasi naniniwala kayo na kapag mabait kayo sa pare, magiging mabait sa inyo ang Diyos. Pag pinaglingkuran nyo, ang sabihin, pinahalagahan yung pare, na lingkod ng Diyos, gagantihan din kayo ng Diyos. Yun ang makikita natin sa ating unang pagbasa. Pero ang punto ko, ang gusto kong matuon ng atensyon ninyo ay sa ibang mga lingkod ng Diyos. Hindi lang naman kami. Minsan na pag-usapan natin, hindi lang ang pare ang pastol.
Ikaw, pastol ka ng asawa mo, pastol ka ng mga anak mo, pastol ka ng pamilya. Isang pastol, isang lingkod ng Diyos sa kanyang pamilya, yung nagtataguyod sa marangal na paraan ng kanyang pamilya, ng kanyang tahanan. Lalo pat ang tahanan natin ay ating mga mumunting simbahan. Kaya sa bawat pamilya, lalo na yung nagsasakripisyong talaga, pastol ka, lingkod ka ng iyong pamilya. Yun! Ang gusto kong mapansin po ninyo. Hindi lang kami ang mga lingkod. Yung katabi mo, baka lingkod ng Diyos yan. Sugo sa kanyang pamilya yan. Ano man ang profession yan. Doktor, nurse, lawyer, nagtatrabaho ng mabuti at marangal. And let us focus on yung sinasabi sa Ebanghelyo. Isa sa maliliit na ito, na alagad ko. Yung mahinang kita, malitang kita, driver, rider, plansyadora, labandera, kasambahay, construction worker. Mga kapatid, mga lingkod din nito ng Diyos na dapat pinapahalagahan din natin at ginagalang. Lalo pat madalas silang nangangailangan, suportahan at pahalagahan. Minsan iniisip ninyo kaming mga lingkod ninyo o lingkod ng Diyos bilang pare, diretso agad ng langit. Baka nga mauna pa sila ng langit. Tama namang ipinagdarasal namin kayo. Ako personally, yung mga tumutulong sa akin, talagang ipinagdarasal ko. But I must confess, may mga pagkakataong nakakalimutan ko yung pangalan ninyo, pati mga binigay ninyo sa dami ninyo. Pero papaano kung tulungan mo ang isa sa mga tinutukoy natin sa sermon na ito? Sila nakakaunti ang tumutulong. Sinisigurado ko sa iyo, baka ikaw lang ang ipagpasalamat nila sa Diyos tuwing na, Lord, bahala ka na sa Kanya. Ikaw na po sanang gumante sa kabutihan niya. At yun ay ipagdarasal niya mula sa kawalan niya, mula sa takot niya, mula sa kalungkutan niya, na naibsan dahil sa siya yung tinulungan. At yun ay hindi niya makakalimutan kahit ang iyong pangalan at ang iyong binigay sa oras ng kanyang matinding pangailangan. Hindi nga ba't mas masarap tulungan yung mga ganyan? Mga kapatid, salamat sa inyong pagtulong sa amin ha. Pero sana, again, maging sensitibo tayo sa mga lingkod din ng Diyos na ito. Ang mga lingkod ng Diyos hindi lang laging nakaabito. Minsan, yan yung kasama mo sa trabaho, yung sales lady na makakasalamuha mo, yung bukas na makikita mong mga gulanit ang suot ng mga construction worker, pag uwi nun sa kanilang pamilya, dinadakila sila. Iba yung pagkadakila sa kanila, sapagkat iba yung sakripisyo nila. Eh sana, pahalagahan din po natin sila. Ngayon, kung ikaw naman itong tinutukoy ko kanina pa, kung ikaw ang lingkod ng Diyos para sa iyong pamilya, kung kaming mga pare ay hindi pinababayaan ng Diyos, ikaw pa ba? Lalo pat alam niya, nakakaunti ang tumutulong o walang tumutulong sa iyo. Magtiwala ka, mas lalong aatensyonan ka niya. Let's face it. Kung minsan, hindi natin maisagad ang ating pagpapakabuti. Katulad nung mayaman, gusto na niyang sumunod kay Kristo eh. Ano ang gagawin ko upang magkamit ako ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoon, go and sell all your possessions and give it to the poor. Sayang, nandun eh. Kung minsan ganun tayo. Because of our possessions that possess us. Because of those people whom we value, na-impluwensyahan nito yung totally nating pagsunod sa Panginoon. Gusto mong maglingkod, pero inaalala mo ang pamilya mo. Gusto mong mas magbigay, pero inaalala mo ang pamilya mo. Gusto mong magsabi ng totoo, pero inaalala mo ang pamilya mo. Ganon. Tandaan po ninyo, ang sinabi ng Panginoon, kung ang kabanalan ninyo ay katulad lamang ng kabanalan mga skriba at parisayo, hindi kayo makararating ng langit. Ibig sabihin, yung kabanalan natin, dapat sinasagad natin yan. Hindi tayo nahihirati ng ganyan lang. At kung minsan ang balakid upang masagad ang kabanalan, yung mga bagay at tao na ating masyadong pinahalagahan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, igalang mo nanay at tatay mo. Pero sino mang nagmamahal ng higit sa kanyang ama at ina ng higit sa akin, hindi ka dapat sa akin. Yung sinabi sa ating unang pagbasa ni Elisha kay Elijah,
Ang sabi ni Elisha kay Elijah, susunod ako sa iyo, magpapaalam muna ako sa mga magulang ko. Kakaiba ito dun sa pangatlong tao na nagsabi kay Kristo, magpapaalam muna ako sa mga magulang ko. Kasi yung pangatlong tao sa Ebanghelyo na walang pangalan, na nagsabing magpapaalam muna sa kanyang mga magulang, ang intention nun, susunod siya kung papayag ang mga magulang niya. Pero si Elisha, ang sabi kay Elijah, magpapaalam ako sa mga magulang ko. Bakit? Respeto. Dapat malaman nila kung nasa saan ako. Pero, sinunog na niya yung mga gamit niya sa paghahanap buhay, sa mga pag-aararo, yung pamatok na yan, lahat sunog na. Ibig sabihin nun, pumayag man o hindi ang nanay at tatay ko, susunod ako sa iyo. Ganon ang paggawa ng mabuti. Dapat una, hindi kung ano ang gusto natin gawin, kundi kung ano ang gusto ng Panginoon na gawin natin. Di nga po ba, we just want what is best. Yes, for ourselves, for our family, for our friends, for our loved ones, for anything that we value most. Tama yun. Pero in order to have what is best, choose always the best. Jesus and what He values, what He teaches. Pag ganon, nako, mawawala ang mga insecurities mo. Tama ba yung decision ko? Mawawala yung mga what-ifs. Mawawala yung mga regrets. When you realize, ginawa ko, hindi ang gusto ko, hindi ang gusto ng mga tao, kundi kung ano ang gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay ko. What is good? What is best? What is proper thing to do? What is the right thing to do? And what is the most loving thing to do? Because that's what God wants me to do. When that happens, we can sit back and relax and imagine Jesus telling us, okay, I got this. Ako na ang bahala dito. Huwag ka nang mag-alala. Kahit anong mangyayaring problema, sa huli, may mangyayaring maganda. Ngayon, hindi nila maintindihan din nila kang mag-alala. Dahil ginawa mo ang gusto kong ipagawa sa'yo, ako ang bahala sa resulta nito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Maayos rin ang pamilya. Makikita rin nila ang iyong halaga. Kung ano yung hinihiling mo, pwedeng hindi mo makuha ngayon, pero in His time, in His way, mangyayari yan. Alam kong may magagawa. Kasi sinabi na niya, alam kong may magagawa ang Diyos. Pag sinabi niya, ilista mo na. Paniwalaan mo na, i-claim mo na. Kung ako'y magtatapat, lalong-lalo na yung sinabi niyang, mahal ka niya, na hindi ka niya pababayaan sa lahat ng mga pangako ng Diyos. Huwag mong kakalimutan ito. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samuko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pakipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pasensya na kung may mga pagkakataong nagdududa ako sa iyo. Akala ko hindi mo ako pinakikinggan Kasi walang sagot sa panalangin ko. Parang hindi mo ako kinakausap. Tama si Father. Nasabi mo na dapat ulit-ulitin ko na lang yon sa isip ko sapagkat doon ko maipapakita ang pananampalataya ko sa iyo na sa iyong paraan, sa iyong panahon, mangyayari ang mabuting pangako mo sa buhay ko at sa pamilya ko. Pasensya na, Panginoon, ha? Pasensya na. Sana tulad ni Pedro na na-deny ka ng kahit 3, tuparin mo pa rin ang magandang plano mo, hallelujah, sa buhay ko. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Yung sinasabi ng lyrics ng awiting ito,
mayroong magandang mangyayari sa'yo. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Lahat ng ito, hindi invento. Nasa Bible lahat ito. Kaya sabihin mo, claim mo ang awiting ito. Mayroong magandang mangyayari sa buhay mo. Kung lalapit ka kay Jesus, huwag kang mag-give up. Kahit konti na lang ang nakakapit sa pananampalatayang yan, huwag mong ibibigay sa diablo yan. Laban. Laban lang. Sustain it. Basta huwag kang susuko. Kahit na kung minsan nanghihina ka, basta lumaban ka. Kahit na hindi ka na makasuntok, basta huwag mong ibibigay sa demonyo ang laban ng buhay. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutuda. Ako'y matutulungan yan. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mong tulad ni San Bartolome, pagsikapan kong magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo, ang makilala ka pa, ang mas maramdaman ang epekto ng mga salita mo sa pamamagitan ng pag-asabuhay nito. Kahit nahihirapan ako, yung magpatawad ako, yung magbigay, yung magsakripisyo at magmahal, kahit nasasaktan ako. Tulungan mo din ako maging katulad ng babaeng Cananea na sa kabila ng mga problema, I continue to press on, to push, praying until something happens. Tulungan mo po ako na huwag mawalan ng pag-asa at maniwalang sa piling mo may mangyayaring maganda. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi kanya papapayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat yun ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng San Pablo. Kung lalapit ka kay Jesus, walang sino man o anuman ang sa iyo ay makatatalo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo sapagkat kapag lapit mo kay Kristo, ang laban mo magiging laban na rin niya. Hindi ka na mag-iisa sa pagharap sa anumang problema kung lalapit kay Jesus. Huwag mong pababayaan ang pananampalataya at relasyon mo sa Kanya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin
Purihin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pasensya na kung may mga pagkakataong nagre-reklamo ako. And there were even times na I told you, ayoko na. Yung bakit buhay pa ako. Kung bakit nasa pamilya ko pa ako. Kung bakit may nakikita pa akong tsansa. Kasi may pag-asa pa. Tulungan mo kong yakapin ito. Tulungan mo kong harapin ang mission ko. Kasi kung wala naman ding ibang gagawa para sa pamilya, ako ang gagawa. Pero tulungan mo ako, Panginoon. From now on, hindi na ako magre-reklamo. Gagawin ko na ang dapat kong gawin. Pero Lord, tulungan mo ko kasi hindi ko kayang mag-isa ito. Nasa extra na ako. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling mamalik sa atin. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Paniwalaan siya. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, makatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus, alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo Kung di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat anak niya. ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po ako maging mabuting tao sa grasya mo, sa pagpapala mo, at sa pagpapahalaga din sana ng mga taong malapit sa akin, ng mga dahilan kung bakit naman ako nagninegosyo, nagtatrabaho, at nagpapakabuting tao. Sana maramdaman kong ito'y na-appreciate nila. Sana maramdaman ko ang pagpapahalaga at ang kanilang suporta sapagkat aaminin ko. There are times na papagod din ako, nahihirapan din ako, at naghahanap din naman ako. Salamat, Panginoon, digin mo ang panalangin ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi naguguluhan.
Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling mamalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Lagi natin namabasa, shout out sa may kuyang mayaman, shout out sa may ating maganda, shout out sa may asawang gwapo. Come on! Shout out sa asawang mabuti, shout out sa anak na mabuti, sa kapatid na mabuti. Yan ang ating ipagmalaki. Yan ang blessing sa ating family. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung yung masamang tao minamahal ng Diyos, ikaw ba bang nagpapakabuti? Ikaw ba ba ang pabayaan niya? Kung lalapit kay Jesus, ang nagpapakabuti ay kakampi ng Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang posible sa Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang sako Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang sako Alam kong di rin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang sako. Pikit natin ang ating mga Panginoon, alam kong nandiyan ka na tinutulungan ako sa mga laban sa buhay ko. Salamat, Panginoon, hindi ako nandito ngayon. Hindi ako buhay ngayon. Hindi ako lumalaban hanggang ngayon kung hindi mo ko tinutulungan. Salamat sa guidance, sa pagpapala mo. Tulungan mo lang po ako patuloy. At sana kahit paminsan-minsan makaramdam din naman ako ng suporta mula sa mga taong sa akin ay mahalaga, lalo na sa aking pamilya, sapagkat sila naman din ang dahilan kung bakit ako bumabangon at patuloy na lumalaban tuwing umaga. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa akin. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos ng pakanan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahal, pero magiging maayos na ng lahat. Mayroong magandang mangyayari sa akin. Hindi sasayangin ng Panginoon lahat ng paghihirap kung lalapit kay Jesus. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa
Makapangyarihan siya. Alam kong ay magagawa walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya. Ang Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ang Diyos ang samo. Ipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat at lagi kang nandyan upang ako ay tulungan. Napakalaking bagay lalo pat hindi ko ito minsan maramdaman sa mga tao na aking inaasahan. Kaya ang nangyayari, pakiramdam ko, ako na lang ang lahat na nagdadala ng problema sa pamilya ko. Parang ako na lang yung nangangarap. Pero hindi ko i-give up ang pangarap na ito sapagat alam ko, ikaw ang nag-insert nito sa isip at sa puso ko. Gusto mo itaguyod ko ang pamilya ko. Gusto mo iayos ko ang pamilya ko. Gusto mo, bago ko mawala sa mundong ito, masigurado ko na aayos ang pamilya ko. Hallelujah! Kaya, pagtsatsagaan ko ito. Hallelujah! Pagtatrabahuhan ko ito, siya ay muling babalik sa atin. Dahil alam ko, ikaw ang mas magtatrabaho. Ikaw ang mas magsasakripisyo. Makikipagtulungan lang ako. One at a time. Hallelujah! Kung ano lang muna ngayon ang kaya ko. Hallelujah! Hindi mo na ako lulundag sa bukas. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Hindi ko pa nakikita yung bukas. Ikaw kitang-kita mo. Kaya ang buhay ko ay sinusurrender ko sa mayroong magandang mangyayari sa'yo. Higit pa sa inaasahan mo. Basta hayaan mong kumilos ang Diyos sa buhay mo. Yes! Kahit may kapalpakan ngayon, kahit may problema ngayon, kahit may kabiguan ngayon, tandaan mo, mahal ka niya at makapangyarihan siya. Kahit kabiguan pa, kahit problema pa, kahit aberya, kaya niyang gawing biyaya, maniwala ka. Pwede siyang gumawa ng tuwid na linya mula sa liku-likong pinanggalingang linya. Maniwala ka. Basta, magtiwala ka at mamamangha ka. Mamamangha ka. At kaya ka mamamangha, alam mo, kung ikaw lang hindi mo kaya, tinulungan ka niya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may Hindi ako magdududa. magagawa ang Diyos. Alam ko, diringin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ang Diyos Sapagkat mahal niya ang ako. samo ko. Alam kong diringin ng Diyos ang samo Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat ang samo alam niya na rin ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ang Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, patawad kung minsan iniisip ko wala ka sa aking pakialam.
sa aking mga pinagdaraanan, sa aking mga pangangailangan. Nadadamay ka pa sa aking mga karanasan, sa aking mga karanasan na sa aking buhay, maging sa aking pamilya, parang wala silang pakialam. Tuloy, pati ikaw, naiisip ko, ganun ka rin. Sapagkat feeling ko, kung minsan ako'y nag-iisa at wala akong kadamay, hindi ko pala dapat paniwalaan ito, sapagkat ang totoo ay ang kabaligtaran, na ikaw ay aking ama. Ako'y nag-iisang anak mo. Wala kang nilikha na katulad ko. Kaya hindi po pwedeng hindi mo ko minamahal at wala ka sa aking magandang God. Hallelujah! Ito ang pangahawakan ko. Hallelujah! Ni hindi ang pagmamahal ko sa iyo, kundi ang pagmamahal mo sa akin. Siya ay muling babalik siya. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, yan ang pakatatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, huwag mong sisihin ang Panginoon sa mga pangit na nangyayari sa buhay mo. Hindi niya kagagawan yan ng kalaban. Walang ama na magnanais na ang kanyang anak ay lukohin, pabayaan at saktan. At mayroon siyang ginagawang paraan. Kumapit ka lang. Magtiwala ka lang. Kung lalapit kay Jesus, hindi ka niya papabayaan. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, walang imposible sa Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo sapagkat mahal niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat anak niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong piliin ka araw-araw. Pasensya na sa mga pagkakataong na ipagpapalit kita at hindi ko na ipaparamdam sa iyo ang iyong halaga. Nagkakasala ako, nagkakamali ako, nagkukulang ako. Patawad, Panginoon. Ikaw naman itong talagang nandiyan para sa akin. I love you, Lord. Tulungan mo rin po ako, Panginoon, na maging okay lang. Kahit na ang aking mga pagmamahal at sasakripisyo, lalo na para sa pamilya ko, ay hindi napapahalaga, hindi nagagantihan. Pero sana rin, Panginoon, mahipo mo ang puso at isipan ng mga mahal ko na pahalaga naman nila yung pagmamahal na ginagawa ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Itutuloy at itutuloy niya ang kanyang magandang plano para sa atin. Pero huwag tayong aalis, huwag tayong bibigay, huwag tayong mag-give up. Huwag tayong lilihis ng landas.
lalapit ka kay Jesus, sayangin man ng iba ang kabutihang loob mo, ang pagmamahal mo, ang sakripisyo mo, hindi sasayangin ng Diyos ito. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Bibihira ang taong mapagsakripisyo at kung magmahal ay totoo, kung lalapit kay Jesus. Huwag mong ipagwawalang bahala ang mga tao ito sapagkat sila ang regalo ng Diyos sa buhay mo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon na magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.